pag nanalo si Baste Duterte sa 2025, ibig sabihin talagang malakas ang mga Duterte. Mayayanig po ang kalaban. Talagang mayayanig sila na kahit anong gawin nila na bira, wala talaga silang pag-asa. Okay? Ang nangyayari po kasi sa national, nagsosolo po si VP Sara Duterte. Nagsosolo po siya. Talagang siya lang sumasalo ng lahat ng banat ng administrasyon sa kanya, 'di ba? Sa mga Duterte, siya ho talaga sumasalo. Kaya maganda ho ito, parang magkakaroon ng kadamay ho si VP Sara Duterte na sasalo sa national. At nakikita naman po natin Tandaan ninyo, wag ho niyong kakalimutan ho ito ha. Napaka-importante ng Senate sa 2025. Kasi tandaan ninyo, naniniwala talaga ako, ginagawa nila ang lahat ng paraan para malagay nila ang kaalyado nila sa Senado kasi hindi may pasapasa yung PI sa Senado. Yung PI, naalala nyo? Di ba? Pinaspas, ang bilis-bilis niyan sa Kamara. Senado, deadlock talaga dyan. Talagang wala dyan, parang tigil dyan. Bakit? Kasi maraming pang against dyan. Kaya nga importante, kung mapapansin niyo, noong una against si Zubiri, pero eventually gumanon. Gumanon siya Di ba? Bakit kanyo? Dahil nga sa, alam naman natin, di ba? Alam naman natin si Zubiri. Etong matindi. Buti natanggal siya, di ba? Ngayon, susubukan uli itong si Senator Hart. Senator Hart Evangelista. Senator Cheese. Yan, susubukan. Pero tandaan natin, yan din po ay malaro din po yan. Depende yan sa magiging mga membro. Kung mapapansin natin, tingnan ninyo yung lineup. Tingnan ninyo yung lineup ng senatorial ni PBBM. May Bilyar, may Binay, may Cayetano doon. Meron doon lahat Ibig sabihin, meron talagang tendency na makuha niya ang bilang sa Senado. Nandun pa mga Lacson. Nandun pa si Soto. In terms of number, maaring makuha na ng administrasyon yung numero sa Senado. At pag nangyari yon, ito yung sinasabi doon sa article ni Tiglao, na sinasabi niya, yung issue kay Kibuloy ay isang mas malalim pa. Talagang tinatanggalan ng power ang mga Duterte para makatakbo dito sa 2025 at may manalo na kalaban. Yun ang purpose daw. Bakit nga kanyo? Dahil pag may nanalong mga kaalyado ni Bongbong Marcos sa Senado, maaari nang may pagpatuloy ang maitim na balak nila na PI. Pagbabago ng konstitusyon. At pag nangyari yon, yung hindi manalo sa national na si Tamba, baka maging prime minister. Kasi sinong boboto? Yung na lang, sila na lang. Yung mga mambabatas na lang, assemblyman ang tawag doon. Sila na lang boboto. So pag nanalo po yun, yari na. Diba? Yari na po. As in, yari na ang budget ng Pilipinas. Diba? Sabi nga nila hari ng budget. Diba? Yun ang mangyayari talaga. Kaya napaka-importante, para sa akin po para sa akin lamang po ito, sana the Duterte would really consider it. Napaka-importante sa akin na tumakbo talaga ang Duterte, isang Duterte sa Senado. Although binanggit nga kung papansinin ninyo, tinesting na rin naman ni VP Sara Duterte. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko pinangungunahan pero tinesting na rin ni VP Sara Duterte yan. Bakit? Sinabi niya, di ba, although pabiro, sinabi niya, may 3 Duterte tatakbong Senado. Nayanig yung nayanig di ba? Pero testing yun. Sa totoo lang, testing yun. Testing yun kung meron bang papalo. Ngayon,
may pumapasok kahit papaano, di ba? O, si Baste, hindi pa nangangampanya, pumapasok na. O, kahit papaano, na doon siya sa, I think, 15 to 20, malakas na po yun. Para sa isang wala pang ginawang national, ibig sabihin yung hindi pa na-involve sa national politics, malakas na po yun. Si Pangulong Duterte naman, number 2 or 3, I think, 3 or 4, something like that. Basta top 5. So, ibig sabihin, the Duterte, meron pang bigat pagdating sa Senado. So, kung sakasakaling hindi tumakbo talaga si Pangulong Duterte, ang posible doon, si Baste, pumasok doon sa top 5. Kasi, mantakin mo, kung ikampanya siya ni Pangulong Duterte, ikampanya siya ni BP Sara Duterte, pasok na pasok yun. Swak yun. Sira ang plano ng mga tambaluslos dyan. Kung sakasakali, sira ang plano ng tambaluslos. Kaya ako, napaka-importante. Para sa akin po, napaka-importante na talagang tumakbo si Baste. Isa sa kanila tumakbo. Definitely, hindi naman pwede si BP Sara. Si Pulong, parang hindi naman. Di ba? So, it's either PRRD or Baste Duterte ang tatakbo. So, sa akin, ang nakikita ko, dahil si Pangulong Duterte, mas gusto niya na sa Davao, PRRD would run for mayor in Davao and Baste would run for senator. Kayo, ano sa tingin ninyo? Comment nga po kayo dyan. Gusto nyo ba na tumakbo si Baste Duterte bilang senador? Sa tingin nyo, panahon na ba? Huwag muna? O tama yan, maganda yan para masira ang ulo ng mga Romualdez dyan. Ano ang inyong komento?